Kaya ito yung mga reactions ng mga netizens sa first anniversary ni Digong na dapat maging masaya tayo kasi siya binibigyan ng due process ng International Criminal Court at walang death penalty. In other words, in case mapatunayan siya na nagkasala, he will spend the rest of his life kasi 30 years sa loob ng kulungan. So at least siya buhay. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ngayon, March 11 mga kababayan, first year anniversary pala. Happy anniversary. First year anniversary mga kababayan ng pag-deliver kay Digong sa The Hague. Yan. Today in history, sabi dito sa Philippine Daily Inquirer. Today marks 1 year since former President Rodrigo Duterte was arrested on an international criminal court warrant for crimes against humanity. The ICC pre-trial chamber held its 4-day confirmation hearing on Duterte's charges in February while he is detained in The Hague. So yan mga kababayan, ang first year anniversary ni Digong. Bakit anya Mr. Maravillas yung greetings mo kay Digong happy anniversary? Happy kasi buhay na buhay siya, alive and kicking. Kaya dapat maging happy po tayo, pati yung mga DDS maging happy. Hindi tulad po ng mga biktima ng AG case, death anniversary yung kanilang inaalala, kino-commemorate. Di ba? Yun ang pagkakaiba. Kaya dapat tayo matuwa. Kasi yung dating Pangulong Digong, despite ng kanyang napakabigat na kaso, crimes against humanity, walang death penalty sa International Criminal Court. Binibigyan siya mga kababayan ng due process para sagutin yung mga aligasyon laban na sa kanya as filed by the hindi po yung gobyerno ang nag-file kasi nililito tayo ng mga propagandista ng mga DDS. Walang kinalaman yung Marcos administration sa kanyang kaso na crimes against humanity kasi it happens during his administration. In the case was filed mga kababayan laban sa kanya 2017. Kaya nagsagawa ng mga investigasyon yung ICC investigators dito sa ating bansa. At nagsimula ng investigasyon panahon pa ni Digong. Yun ang nag-trigger para siya makaiwas mga kababayan. Just to give you a background, para siya makaiwas, nag-withdraw siya as member of the International Criminal Court ng ICC. Ganun pa rin yung nangyari mga kababayan kasi ang inimbestiga ng ICC yung panahon na member pa tayo. Di ba? Kumbaga may participation ang ating administrasyon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, doon na po sa pag-surrender sa kanya. Hindi man po through ICC, kundi through Interpol, kung saan tayo may obligasyon. Okay po, hindi naman pwedeng di tayo mag-cooperate sa Interpol kasi may obligasyon po tayo. Yan ang punto dyan. It is a legal obligation. Sa ICC, wala tayong legal obligation, pero sa Interpol, nakaligtaan na ni Digong na umalis, kaya na-deliver pa rin siya, mga kababayan.
Kaya ito yung mga mga reactions ng mga netizens sa first anniversary ni Digong, na dapat maging masaya tayo kasi siya binibigyan ng due process ng International Criminal Court at walang death penalty. In other words, in case mapatunayan siya na nagkasala, he will spend the rest of his life, kasi 30 years sa loob ng kulungan. So at least siya buhay. Pero alimbawa, hindi mapatunayan, mga kababayan, after trial, then makakabalik siya dito sa Pilipinas. Yun po ang reality. Yung mga efforts nila at panawagan na bring him home, that is useless, mga kababayan. Hindi mangyayari ang bring him home unless, mga kababayan, may desisyon na yung korte. Ito ginagamit lang nila, mga kababayan, na mga movements, mga rallies na bring him home para sa propaganda po. Ang dapat na magtrabaho ng bring him home, hindi po yung mga kung ano-anong organisasyon. It is the job of the Defense Council. Defense Council pala. Defense Council, hindi Council. Defense Council. Si Attorney Kaufman, yung kanyang team. Yun po ang yun po ang may responsibility. Tama po. Ngayon, sabi dito ng mga netizens, si Alan ko, the wheels of justice turns very slow but it grinds exceedingly fine. So natutuwa sila kasi may due process. Si Timothy Robert, nasipa niya na ba yung ICC? Sabi ni Robert Ong, according to Cartoon Network, 1 year na karton na siya. At least karton, hindi abo. Di ba? Mga kababayan, yung mga na AGK nasa lupa na po. Sumama na sa lupa. Si Noli Garcia, happy anniversary at The Hague Prison. Sabi ni Marilo Pagkalinawan, 1 year of 30 years. KDDS. Yan ang mga post, mga kababayan, pinabasa ko. May God bless, sabi ni Dominador Densing, may God bless former President Rodrigo Duterte the grace to go through the pain without complaint as his will for FPRRD's salvific redemptive suffering. Walang pumabor po. Si Juan Miguel Diguia, di ba dito nagiyakan yung mga nagsasabi na weak daw, umiiyak? Cecil De Jesus, one of the few days of this admin hoping for more to come. Sabi ni Michael Anthony Pilapil Maglonso, one of the best New Year news ever. Sabi ni Natoy Awan, bring him bones. Bones na daw, hindi home. Tayo, mga kababayan, hindi na nagwi-wish ng ganon. Ang wish natin kay Digong, maligtas yung kanyang kaluluwa, mga kababayan, at mapagnilay-nilayan niya yung kanyang mga ginawa. At humaba pa yung kanyang buhay, mga kababayan, at sana'y masumpungan niya ang kaligtasan mula sa ating Panginoon Hesukristo. At least yung kanyang kaluluwa ligtas. Hindi man ligtas yung kanyang katawan, nakakulong yung kanyang kaluluwa. Pag siya ay pumikit ng permanente, hindi siya mapunta sa dagat-dagatang apoy na may asupre. Kay Satanas yung kanyang kaluluwa. Ganon, mga kababayan. Sabi ni Aiso, he was kidnapped. Yan ang paniwala ng mga DDS. Si Ichiro Maki, kilan po ang celebration ng isang dekada? Sabi ni M. Claridad, happy first holy versary po tayo.
Sabi ni Kuya Bo Habalyeros, ahehe, happy anniversary mga dugyot na DDS. Sabi ni Sindong Maestrado, congratulations po. Sharil Indaya, happy 1 year, wishing you good health and more years to come. Sabi ni Romel Muaya, holiday pala ngayon. Si Mike Yongko, happy anniversary Diggs, stay there. Sabi ni Justin Gito Tabono, one of the best days in the Philippines. Sabi ni Ebilardo Liwanag, more anniversaries are in store for Gongdi at The Hague. And when he crossed the great divide, his soul or whatever what was left shall be relegated at the sa impyerno daw. O di ba? Nakabawi ang mga mamamayang Pilipino. Sabi ni Luisa de la Cruz Simbran, akalain mo 1 year na siya doon sa The Hague. Ang bilis lang ng panahon, mga kababayan. Naka 1 year na si Digong. Pero yung kanyang anak na si Sara, mga kababayan, parang hindi man po affected ng pagkakulong ng kanyang tatay. Lagi lang masaya. Ito nga, nagtitiktok-tiktok lang siya. Nadali lang. Ito. Sige lang ang tiktok-tiktok ko. Hindi ko na i-play yung sound baga kasi po baga ma-copyright. Ayan, parang sinususian yung babae at biglang gumalaw na parang robot. Tuwang-tuwa si Sara. Nagtitiktok-tiktok, gumaganon-ganon si Sara. Parang batang paslit. Sabi rito, hindi pa naman siguro kami huli sa trending, pero sure ako, trending kami sa puso mo. Mali natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Hashtag BP Sara. Nag-tiktok-tiktok lang po. First year anniversary ng kanyang tatay, hindi siya affected. Di ba? Yung mga DDS na masyadong affected, hindi nga affected yung anak. Si Sara po, enjoy lang. Saka wish granted po. Wini-wish yun ni Digong mismo sa kanyang mga mensahe. Pakinggan ninyo po. For the warrant of arrest of the ICC at saan ba, sa Hague ba yan? Hindi pa ako nakapunta doon. Libre yan. Baka nag-handcuff ako, I would be very willing to go there. Very willing siya. Anytime. Anytime. Totoo yan. Sa edad ko na ito, I'd rather spend my time. Maganda ang prisuhan doon, sir. Maganda daw. Prisuhan. Doon na lang ako magtapos ng buhay ko. Doon na daw siya mamatay, magtapos ng buhay I'm niya. waiting for the warrant of arrest of the ICC. Kaya walang rason na bring him home po. Sa Hague ba yan? Hindi pa ako nakapunta doon. Gusto niya eh. Baka nag-handcuff ako, I would be very willing to go there. Very willing siya. Anytime. Anytime. Totoo yan. No, Sa totoo. edad ko na ito, I'd rather spend my time. Maganda ang prisuhan doon, sir. Maganda daw yung prisuhan eh. Doon na lang ako magtapos ng buhay ko. You see? That I'm waiting for the warrant of arrest of the ICC. Wish At granted saan po. ba, sa Hague ba Grinant yan? lang Hindi ng pa ako ating nakapunta Pangulo. doon. Kaya walang rason Libre yan. Baka na nag-handcuff magalit ako, yung I mga would be very DDS. willing to go there. Yan mismo. Mula sa bibig ng dating Pangulo. Totoo yan. Sa edad ko na ito, I'd rather spend my time. Maganda ang prisuhan doon, sir. Maganda ang prisuhan. Doon na lang ako magtapos ng buhay ko. Kaya yung mga argumento, mga kababayan, ng mga DDS na bring him home, baseless po. Hindi kailangan na bring him home kasi willing yung
yung dating Pangulo, na mag-stay doon the rest of his life, mga kababayan, kasi maganda naman daw yung prisuhan. Di ba? Recorded po. Si Amy Marcos nag-file ng isang resolusyon. Baseless itong resolution ni Amy Marcos. Amy Marcos wants executive to reveal full truth on Duterte's arrest. Hindi man kailangan. Senator Amy Marcos filed on Tuesday, kahapon, March 10, a resolution urging the executive department to reveal the truth regarding the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. Yan ginawa niya kahapon. Wala nang ginawa si Amy kundi magresolusyon serving the former president, yung mga kaalyado niya. Ito, the presidential sister filed Senate Resolution number 340 to disclose the full truth regarding the Duterte's arrest in alleged coordination between government agencies in the ICC Court or the International Criminal Court. Wala man coordination doon. Coordination sa Interpol. Isang taon nang palaisipan ang nangyaring paglapastangan sa karapatan ng ating kapwa Pilipino. Nakita mo yung paglapastangan kay Digong na hindi mo nakikita yung paglapastangan ni Digong sa buhay ng mga mamamayang Pilipinong napakaraming. Di ba, mga kababayan? Dapat ilantad na ang buong katotohanan at panagutin ang mga lumabag sa ating konstitusyon. Kayo lang ang naniniwala ng ganyan. The senator emphasized the need to reveal whether certain government agencies collaborated with the ICC despite the Philippines' withdrawal from the Rome Statute in 2019. Kahit pa umalis tayo, yung previous years na may obligasyon tayo, obligado pa rin tayo na mag-cooperate. May desisyon na yung Supreme Court tungkol dito, mga kababayan. Hindi nagtutugma ang kwento ng pamalaan, malinaw na may nagsisinungaling. Ang mga sinungaling po, kayo. O, di ba? Mag-file na lang kayo ng asunto. Hindi yung puro kayo congressional investigation or Senate investigation, Senate resolution. Palit-ulit na sinasabi na wala ng ugnayan at hindi na makipagtulungan ang Pilipinas sa ICC. Pero inamin din na nakipag-usap si Remulla sa mga tauhan ng ICC. Ang inadmit po ni Remulla, ito, to protect witnesses. Obligasyon ng pamalaan na i-protect yung mga witnesses. Di ba? Kasi mga Pilipino yan, alangan man hindi i-protect. Hindi para doon sa tawag dito, sa investigation, nag-assist sa mga investigator. Hindi man nag-assist sa mga investigator na makakuha ng ebidensya laban kay Digong, kundi ang concern ng ating gobyerno, which is legal, yung i-protect yung mga Filipino witnesses. Di ba? Ito, to protect witnesses, Ombudsman Remulla admits meeting with ICC officials. Yan o. Tama lang yung ginawa. May obligasyon tayo sa ating kapwa Filipino. Just like si Digong, kahit si Digong, may obligasyon, mga kababayan ng government, na i-protect yung safety, kaligtasan ni Digong abang nasa kulungan. Di ba? Sa ICC. Ganon. Halimbawa, may pangangailangan doon si Digong, nagkasakit, tutulungan siya ng embassy officials. Just like any ordinary Filipinos na nangangailangan ng pagsaklolo bilang isang mamamayan. Di ba? Ito, in an interview with reporters, Remulla said ICC officials were introduced by former Senator Antonio Trillanes IV and the meeting focused on safeguarding Filipino witnesses. Yun lang naman po. Kasi nga, mayroon kaming usapan na ang testigo dapat protektahan.
When asked when the meeting took place, Remulla said it occurred after Duterte's arrest na in March 2025. Matapos na ma-deliver na si Digong sa The Hague. Remulla's admission followed allegations by lawyer Levi Baligod, counsel for 18 former Marines who claimed they had acted as bagmen for lawmakers. Yan ang gusto nila kasi i-connect kasi pinapalabas nila mga kababayan na sinuhulan yung mga ICC investigators mula sa sa mali-maletang pera mula sa flood control. Di ba? Mga kababayan, sabi dito ni Amy Marcos, paulit-ulit sinasabi na wala ng ugnayan at hindi na magkikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC. Pero inamin na di na nakipag-usap si Remulla sa mga tauhan ng ICC. Nakipag-usap, tapos na po yung arrest at saka to protect the witnesses na obligasyon ng gobyerno. Di ba? May obligasyon sa kapwa Filipino yung ating gobyerno. Alangan pabayaan yung mga witnesses. Tapos, ano mangyari doon? Iharas o madisgrasya. Sisisihin yan ng pamilya, ng mga biktima na hindi na nga nagkaustisya dito. Kaya nga ipinail nila, mga kababayan, yung kaso sa ICC. Tama po, walang tiwala dito sa Korte ng Pilipinas dahil sa kagagawa ni Digong. Dapat ang sisihin dito lahat kayo, yung kampo ninyo ng Duterte, kasi kung hindi sana nawala ng tiwala yung mga victims sa hustisya dito sana nila i-final. Tinakot ninyong tinakot. Dapat walang Pilipinong matatakot sa sarili niyang gobyerno at magtatago sa dayuhan sa sarili niyang bansa. Yon mismo ang ginawa ni Digong, natakot sa sariling gobyerno. Kaya, nagpasaklodo sa ICC. Lastly, she is urging the Executive Department to immediately and fully disclose all communications, agreements, authorization, requests, and authorizations, requests, and operational directives relating to cooperation with the ICC in connection with the arrest and transfer of FPRRD. Gawin mo yan kung pagbibigyan kayo. You cannot force the government sa pamamagitan ng resolution. Di ba? Issue a categorical clarification of the official policy of the Philippine government regarding present and future cooperation with the ICC. Acknowledge the violation of FPRRD's constitutional and statutory rights and hold accountable the officials responsible therefore. Hindi na kayo nahiya. Pinaglalaban ninyo yung rights ni Digong. Silent kayo sa rights ng mga ordinaryong Pilipino na binayolate ni Digong mismo. Di ba? Maya-iya nga kayo, Amy Marcos. Di ba? Wala kayong karapatan na to seek protection of the rights at ipaglaban yung rights ni Digong. Pagkatapos, wala kayong paki sa rights ng mga ordinaryong Pilipino. Sino ba yung bumoto sa'yo kung hindi mga ordinaryong Pilipino? Kahit yung mga DDS, hindi ka maipanalo niyan si Digong. Hindi ka maipanalo niya ni Digong. Ilan yan lang yung boto ni Digong. Di ba? Ang nagboto sa inyo, yung mga mamamayang Pilipino at yung mga Marcos loyalists na kahit nagkasala na kayo sa inyong kapatid, sinuport pa rin kayo. Kasi Marcos ka. Di ba? Inabuso mo Redress the continuing violations of FPRRD's rights by filing the appropriate representations to the ICC for his immediate return to the country. Walang power yung ating gobyerno para gumawa pa ng representation sa ICC. Unang-una, si Digong ang may sala. Paano pa
ng representation, hindi na tayo member. Umalis na tayo as member. Parang yung sinasabi ni Kaufman na I wonder niya, yung mga violations sa human rights ngayon, abuses, etc., may mga AG case din daw sa panahon ng Marcos administration. Dinamay pa yung ating Pangulo. Kung may gagawin din daw yung mga prosecutors, paano magawa yun ng mga prosecutors hindi na member? Yung period kung saan may sinasabi silang human rights violations at AG case, hindi na member, hindi covered na ng ICC. Sino may kasalanan doon? Pwede ba sinigong lahat ng may kasalanan? Tapos, lastly, refrain from bypassing the Philippine judiciary in engaging the unconstitutional acts in relation to future ICC arrest warrants, if any. Mga useless actions, mga kababayan. Sayang din yung pasweldo dito kay Amy Marcos at pinaglilingkuran lang yung mga Duterte, hindi man yung mga mamamayang Pilipino. Ayan lang po, happy anniversary sa dahig kay Digong. At least siya binibigyan ng due process at buhay na buhay siya. Hindi death anniversary, kundi anniversary ng kanyang pagkakakulong para mabigyan ng due process siya at saka yung mga biktima ng kanyang crimes against humanity. Okay po, ibig sabihin mapalad si Digong kasi buhay siya. Yung mga biktima niya, thousands of them, patay na po. Death anniversary, hindi yung anniversary as a prisoner. Okay po? So yan po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.